Good morning po sa inyo mga kapatids. Pag-usapan natin saglit ito si Apollo Kibuloy. Nako, na humihirit po ng manual counting. Nung kampanya, sabi niya magtiwala raw po tayo sa ating mga daliri. Bakit ba pagka si Kibuloy ang nagsabi nito parang ang pangit pakinggan, ano? Gamitin ito. Bakit? Kapag kaboboto ka ba, magta-touchscreen ka ba doon? Di ba hindi naman? Magpapalagay ka lang ng ng indelible ink. Pero bakit ito? Anyway, dapat po kapag ka-eleksyon, ang dapat sinasabi ni Kibuloy, magtiwala sa inyong konsensya. Di ba? Gamitin natin ito. O kaya gamitin natin ito. Dapat ganun, hindi po ito. Bastos ng dating eh. Anyway, ang ranking nga po pala ni Apollo Kibuloy ay pang 31st. Okay? Sa overall. So base ron sa sa partial and official count, quick count. Ngayon, ito pa ho yung matindi kasi rito ng kay Kibuloy. Ito paano niyo paliliwanag to? Sige nga. Ako hindi ko maintindihan talaga, hindi ko kayang paliwanag ito. Bakit? 'Di ba sa Metro Manila, ang ranking ni Apollo Kibuloy puro pang 42. Ano bang number ni Kibuloy sa balota? Hindi naman siya pang 42. 'Di ba? Diyan nga ako nagtaka kanina nung makita ko 'yan. Sabi ko, ba? Kaya tama talagang naniniwala akong may daya ang nangyari. Bakit naman Comelec, ano to? Pinaglaruan nyo si Kibuloy? Walang minus point kayo niyan sa langit. Sa langit-langitan ni Kibuloy. Nakakaano lang kasi, nakakapagtaka lang 'Di ba? Halos imposible naman para sa akin yan. Ang number po ni Kibuloy, 53 sa balota. So dapat pang number 53 siya sa lahat. The joke lang. 'Di ba? Tinignan ko rin po yan kanina. 42 talaga Quezon City, Caloocan, Taguig, Pasig, Parañaque, Las Piñas, Muntinlupa, Marikina, Malabon, Makati, Mandaluyong, Navotas. 42 talaga ang ranking ni Kibuloy. Doon po sa mga probinsya rin. Dito sa Rizal Province, Isabela, Antipolo, La Union, Cainta, San Juan, Angono Rizal, Ilagan Isabela, Bulacan, Pateros, Alicia. Alam ko, Alicia Isabela yan. Kabangan. Hindi ko alam kung saan tong Kabangan. Baka Isabela rin. Di ba? Bakit puro 42 yung ranking ni Apollo Kibuloy? Di ba? Bakit ganon? Kaya naman po, naniniwala sila na talagang ang dapat magkaroon ng manual counting. Naalala ko ito, sabi ni Digong. Si Pastor Apollo Kibuloy, kung maghahanap ka ng kandidato na manalo at makaupo dyan as senator who has the moral values at bright. Talagang bright yan si Pastor, hindi nyo lang narinig. Kasi Pastor ang sinasabi, ganun ang mga apostoles. So si Pastor Kibuloy para sa Senado. Ang lakas mang uto ni Digong no? Talaga nga naman, tama di ba yung sabi ni Kitty, na kung kakalimutan nyo lang ang Duterte, kalimutan nyo na lang din si Dad. O yun, kinalimutan talaga. Di ba? Kaya nga, yung panalo ni na Bato, sympathy votes lang yan. Pero yung mga taong bumoto, isa pa rin ang gusto nilang mangyari, impeach Sara. Pero ito, balikan natin. Sabi rito, kampo ni Pastor Kibuloy, nananawagan ng manual recount dahil umano sa anomalya sa senatorial votes with numerous reports of overvoting anomalies. Alam nyo, yung sa overvoting, dapat kahit overvoting binabasa yan di ba? Ang wag na lang basahin doon, yung isa bahala na yung machine na pumili kung alin yung hindi niya babasahin. No, dapat ganun from bihira kapag overvoting, undervoting, hindi yata binabasa ng machine
Tapos inconsistencies in ballot readings. Totoo yan. Binoto si Kibuloy, ang lumabas si Pacquiao. And other electoral irregularities. Pastor Kibuloy calls for a manual recount of the senatorial votes, which I agree na mag-manual counting tayo. Palagay ko madadagdagan po yung mga taga-alyansa na makakalusot. Bakit? Napakarami hong mga Marcos loyalists na mga matatanda na, mga senior na. Yung iba, mga talagang super seasoned na mga Marcos loyalists. Siyempre, hirap tayang mga yan sa pag-shade. Diba? So, possibility diyan baka mamaya kalagpas-lagpas pa yung pasmado, ganun-ganun na yung kamay. So, di sayang yung boto. 'Di ba? So kung magma-manual counting tayo, ang mangyayari diyan, then etong na lagpas-lagpas ng shade nila mabibilang. And after all, ilang araw lang namang madidelay yan. Kailan ba naman uupo yung mga yan? Dahil ang proclamation yan, it's not urgent. Di ba? What is urgent, dapat to maintain the integrity of the election process. Dapat ganon. Pag may naamoy na irregularidad, George Garcia, di ba? Action agad ng tama. Manual counting dapat. So, dapat ganon. Halimbawa, in one city, nagkaroon ng mga problema. O di sige, manual counting dito sa atin yan. O diyan sa COMELEC mismo. Di ba dapat ganun eh? O, kung wala namang problema sa ibang lugar, o di basahin yung certificate of canvass, yung COC. No. Kung may problemang naka-note doon na nagkaganitong problema, i-manual natin, ilabas yung mga ballot boxes. 'Di ba? Dalhin dito. Dapat ganoon, hindi yung election returns, yung ballot boxes. Ipadala dito. Dapat ganoon eh. So this is not a rejection of our democratic process, but a call to strengthen it. We remain committed to seeking justice, and we will pursue all legal avenues to ensure the integrity of every vote cast, sabi ni Atty. Torion. Yan nga, di ba? Pansin ko rin yan kasi, bakit nga naman nagkakaloko-loko yung vote counting machine. ACM ata ang tawag nila doon. Hindi ko lang ibig sabihin nun. Pero yung mga counting machines dapat hindi magkaloko-loko dahil yan ay tinesting 1 linggo yata bago yung halalan. Tapos nung bago magsimula sila, pinower on yan, 'di ba? Working naman. Tapos nagkaloko-loko nung nakakonekta sa internet. Ay nako. Pero sa akin talaga ang hirap ipaliwanag po nito. Bakit 42 na lang parang ipinako? 'Di ba parang pinaglaruan si Apollo Kibuloy na siyang nagmamay-ari ng sanlibutan, 'di ba? Tapos diba, ito na lang ang pamaliwanag eh. I'm not defending, I'm not fighting for Apollo Kibuloy, pero ito na lang bakit, 'di ba? 'Di ba ipaliwanag 'yan ng COMELEC. Ano to, naka-program talaga si Kibuloy.